Good afternoon. I'm Plena Villanueva from Tupac Street, Santa Ana, Taytay, Rizal. So, year 1986, naglibot ang mga member ng Jesus the Living Word sa bahay-bahay. At isa yung aking mga magulang na kanilang naimbitahan at nakausap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kami ay nakakilala kay Lord through sa mga miyembro ng Jesus the Living Word at sa aking mga magulang. And then year 1986, nagsimula ang Bible study sa aming tahanan. So dito na nakakilala ang lahat ng miyembro, ang aking pamilya sa ating Panginoong Jesus. Nakilala namin, nandoon kami sa Robles. Tapos may nag-imbita sa amin. Ang nag-imbita sa amin, si Ninang Ying. Magsapol ng 1983 yun. Hanggang ngayon, narito pa rin ako sa Living Word. Hanggang sa napunta kami ng Robles, ilan na lang kami, 5 piraso, pero hindi pa rin kami sumusuko. Naroon pa rin kami na mag-asawa. Hanggang sa nagkasakit ako na talagang sobrang payat ko. Kaya ito, medyo mahabang ipatutuo ko sa inyo dahil naranasan ko talaga sa oras na yan. Awa ng Diyos, talagang medyo umano na ako, lumakas na. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinupad niya ang kanyang sinabi sa akin na kahit ako walang gamot, pagagalingin niya ako. Kaya salamat po Panginoon at narito pa rin ako, hindi nawawala sa iyo. Pagkot hanggang ngayon, umaatid pa rin ako. Purihin ang Panginoon. Kailan ba ako nakakilala sa Panginoon? Since 1987 ba? Tanda ko yun October. Then, naghanap ako ng pastor para magkaroon ng prayer meeting pa noon, hindi pa Bible study. At tinuro sa akin ng Panginoon ang Jesus the Living Word Global Christian Church. Kaya natayo ang Sitio Bayabas hanggang sa dumating yung pagkakataon, panahon, dumami po kami ng dumami at nagsimula po kami sa Barangay Hall and then kami ay nakaranas sa persecution. Pinuntahan ako ng mga chairman doon sa aming tahanan at talagang pinagkaisahan ako na sa binabato kami at nawala po kami doon sa Sitio Bayabas. Pero po rin ang Diyos dahil ang Diyos na mangusap, nagpatuloy kami hanggang sa ang naging kabady-bady ko dyan is ang Muslim family, si Brother Simeon at nakabili po kami ng isang rights at kaya nakapagpagawa po kami ng building. Nagpatuloy po ang gawain ng Panginoon at hanggang sa maraming taon ang dumaan at dumating ang pandemic at ang pandemic na po yun kaya nag-close po, bawal ang face-to-face, nag-close po ang Sitio Bayabas. Subalit, mga kapatid, napakabuti ng Diyos kahit nag-close ang Sitio Bayabas, nanatilit ang patuloy po at ito na po yung tinatawag namin. Ang tawag namin is Del Siltro na yung mga membro ng Sitio Bayabas ay patuloy at nagpatuloy pa rin sa biyaya ng Panginoon. Karamihan dito ay nagagamit tayo sa church at yung ibang mga member namin na nagkalat-kalat napunta na sa iba't ibang bansa. Pero po rin ang Diyos kasi nakukontak pa rin nila ako. Meron na rin po naging pastor at hanggang sa mga sandaling ito sa biyaya ng Diyos ay nanatili pa rin po yung gawain ng Bible study through online. At again po, happy anniversary. Talagang ang pagkilos ng Panginoon, magtiwala ka. Ang Diyos ay gagabay sa iyo. Naalala ko talaga si Sister Mercy at saka si Sister Aida, nagkakilala sila. Tapos nag-anong si Sister Mercy kasi sobrang ni Sister Mercy naman, hindi siya mainit na mainit. Inanong niya si Sister Aida ng Bible study. Ayan, so nagbukas kami ni Sister Mercy ng Bible study sa bahay ni Sister Aida doon pa sa Rosario Street. Alam mo, upahan pa na kami ng Sister
Bahay pa lang sila noon. So, yun po ay taong 91. November 1991. Diba? November 1991. Ano ko na din, second year high school. Nakapag-celebrate kami ng 1 year anniversary doon sa Rosario Street. Rosario Street. Ang akala ni Sister Aida, tapos na yung gawain kasi nag-celebrate na. So, hindi niya alam na patuloy pala yun hanggang dito sa lugar na to. So, alam niyo mga kapatid, meron akong karanasan dito na pag pumupunta ako sa Dividend Rooms, minsan hindi ako binubuksan ng window. So, yun yung gawain. Sometimes marami, sometimes kaunti, madami, pero hindi pinahintulutan ng Panginoon na pag ginagawa sa nila. Kahit si Tatay Carding ng kontra ng kontra. Dami. Talagang pero Sister Nori, naalala mo, pinalayas tayo dito. Tatay Carding. Tatay lumipat, saan tayo nag-Bible study? tayo, Sa palengke. Sa palengke kami nag-Bible study nun kasi hindi nga kami mapatigil ni Tatay. Pero si Tatay later on naman din, tinanggap din naman niya. Sabi siguro ni Tatay noon, mukha kami kawawa sa palengke. Kaya sabi niya, sige na nga, umalik na nga kayo sa bahay. bukod pa yung nakapagpukas tayo ng Bible study sa paligid. Yes. Nakadalawang taon din tayo. And then, purihin ang Panginoon sapagkat inabot po tayo ng kasalukuyan, running pa po yung Dividend Rooms at habang tayo ay patuloy na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang binuksan ng Diyos ay walang makapagsasara. Yes. Tsaka Sister Nori, talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bukod kay Nanay Aida, kay Tatay Cardi, naipasa yung katotohanan, salita ng Diyos, salvation sa amin ng mga anak na naipasa rin naman namin sa mga anak namin. At purihin ng Diyos ay maganda yung mga anak namin, ginagamit na rin sila ngayon sa church. Talagang ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa kanya lahat ang kapurihan, ang kapurihan, ang kanakilaan. Sapagkat kung hindi po sa pagsubaybay ng Panginoon sa gawain ito, hindi po natin. Kaya sa Diyos lang ang papuri at we are looking forward for more years sa Dividend Rooms, sa tulong at gabay ng Panginoon Espiritu. Paano ako nagamit, paano ko nakilala ang Panginoon through Jesus the Living Word. Actually, may ina-attenan na ako dati na church, no? Nung 12 years old ako, naging part na ako ng Christian church. Then, naging part na din po ako doon ng worship team. Dekada po ako naging part doon. Unfortunately, hindi ako doon tumagal kasi nga po, na-divide na yung aking responsibility, syempre yung aking mga priorities, nagkaasawa po ako. Then doon ko po ulit natuloy yung aking ministry. Nakat po kasi yun yun nga po, 2014 nagpakasal po kami, and yan nga, 2016, I think 2016 ako unang nakapag-church sa Jesus the Living Word kasama yung aking family. And doon ako na-introduce ni Pastor Carding, siya po ang aking biyanan. Doon ako nag-start. And yung matanda ko noon, I remember si Ate Sherlyn, he invited me para mag-join doon sa worship din. Kasi since nalaman pala niya na ako ay kumakanta doon sa dating church namin. Ayan. Then yun nga po. And yun po, 2022, nung bumalik ulit ako ng Jesus the Living Word. Then, 2023, naging regular na po akong ma-attend hanggang ngayon. And, yun nga po, thank God kasi nakapasok ako ng worship team na gagamit ko yung talent na binigay sa akin ni Lord, napagpapatuloy ko yung aking buhay Kristiyano. Ayan, maraming salamat po. Liit pa lang po kami, kasama na po kami ni tatay sa church. Una po siya ang nakakilala sa Panginoon. Dinadala niya po kami sa church, maliliit pa lang po kami. Actually, nasa ibang church pa po kami noon bago po kami nalipat sa The Living Word. And nung kami lumipat sa The Living Word, si tatay mo na yung nauna, and then i-encourage kami na sumama rin sa kanya para buong family ay magkasama-sama kami sa isang
pastor nun sa The Living Word, si Pastor Boy, which is siya yung kapatid ni, busong kapatid ni tatay. So, para sama-sama kami pamilya, in-encourage kami na sumama na sa kanya. Sa ngayon po, naglilingkod na po ako sa Panginoon, ginagamit na po ng Panginoon sa worship team, at bilang isang song leader and backup din. So, kaya ngayon, napupuri po at nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kabutihan niya, sa greatness ni Lord, na patuloy na ang kabutihan talaga ng Panginoon ay lagi nandyan para sa atin. Lumipat kami sa Jesus the Living Word sa Taytay. At in-encourage ako ni Pastor Boy Serrano, aking kapatid, na maglingkod ako kay Lord. Gagamitin ko raw yung talent ko sa music para maglingkod. Kaya nung una ako maglingkod, sa music muna, nag-worship leader muna ako. Hindi pa ako pastor niyo. Hindi pa ako pastor. At nung na-ordain kami nung January 2016, na-ordain ako bilang associate pastor. Ayan, hindi lang worship leader. Once a month yung worship leader, once a month naman yung preaching sa pulpito pagka Sunday worship service. Sa binanguna naman, nagsimula yung Bible study sa bahay namin, sa pamamagitan ng pamilya. Tapos, kalaunan, mga kapitbahay na, sumali na. Tapos mga youth, mga kabataan, meron silang hiwalay na Bible study. Bukod po yung Bible study ng mga matatanda. Siya ay na-assign sa song leader, pero ako hindi pa noon hindi pa ako nagsisimulang maglingkod. Ngayon, kinatagalan ay nagkaroon kami ng Bible study nga dito sa Binangonan. Tapos yung nang mapagpasyahan namin na mag house to house, mag follow up, yon. Pagkatapos, ginagamit na ako ng Panginoon upang maglingkod sa kanya. Minsan, nakikinig kami. Ayun, yung isang uri ng paglilingkod yun sa Panginoon. Pero, ang tunay na, ang pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoon ay yung mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. We rise to build each other up. Happy 21st Anniversary. Jesus the Living Word.